Kamusta kayo? Handa na ba kayong matuto? Mahusay mga bata! Atin nang simulan ng ating aralin. Sining Juan, unang markahan, ikalimang linggo. Layunin, nakagagamit ng iba't ibang mga tools sa pagguhit o mga materyales tulad ng lapis, krayola, piraso ng uling, stick-on at iba't ibang mga papel, sinamay, dahon, bark at iba pang mga lokal na materyales upang makalikha ng kanyang pagguhit tungkol sa sarili bilang pagpapahayag sa sarili. Sa araling ito, inaasahang maisagawa ang mga isinasaad na mga gawain sa sining. Makapagpakita ng mga naisagawang gawain na batay sa mga nakasaad sa worksheet ng MAPE at maipakita ang kamalayan at kasiyahan sa paggawa ng lahat ng mga gawain sa worksheet. Mga bata, kunin ninyo ang inyong module at buksan ito sa ikalimang pahina. Nakikita nyo ba ang larawan? Mahusay! Tignan ang manipis na tuwid na linya. Ito ang guhit tagpuan na nagpapakita kung paano nagtagpo ang langit at lupa. Sagutin natin ang mga tanong. Kunin ang inyong lapis. Sa unang tanong mga bata, aling puno ang malayo? Mga bata, sa ikalawang tanong naman, aling puno ang malapit? Mahusay mga bata. Ngayon naman mga bata, tayo ay magbalik tanaw. Mga bata, kunin ninyo ang inyong show me board. Gamit ang inyong show me board, isulat ang check kung ang larawan ay tools o materyales sa pagguhit at X naman kung hindi. Mga bata, sa unang bilang, ang krayola ba ay tools sa pagguhit o hindi? Sa ikalawang bilang, ang uling ba ay tools sa pagguhit o hindi? Sa ikatlong bilang mga bata, ang dahon ba ay tools o materyales sa pagguhit o hindi? Mga bata, ang orasan ba ay tools sa pagguhit o hindi? At sa huling bilang mga bata, ang lapis ba ay materyales sa pagguhit o hindi? Mga bata, alamin na natin kung tama ang inyong mga sagot. Mga bata, alam ba ninyo, ang pagguhit ay isang anyo ng sining visual? Kung saan gumagamit ang isang tao ng iba't ibang instrumento o kagamitan sa pagguhit para magmarka sa isang patag na medium or sa drawing pad. Bilang sa mga kagamitan sa pagguhit ay ang lapis, krayola para pangkulay, uling. Mga bata, ginagamit din ng pintor ang piraso ng uling para makalikha ng isang sining. Ginagamit din natin ang mga dahon upang makalikha ng isang sining. Maaari din natin gamitin ang sinamay. Mga bata, ang mga kagamitan na inyong nakikita ay maaaring mabili o makita sa inyong kapaligiran. Yaan ay mga halimbawang madali lang makita at ginagamit ng isang tao o ng isang pintor sa paglikha ng sining. Mga bata, tignan ninyo ang mga larawan. Ano ang ginamit sa pagguhit sa makapal na buhok? Mahusay! Ang ginamit ay lapis. Ano ang maaaring gamitin para iguhit ang makapal at mapulang labi? Mahusay! Krayola. Mga bata, ito ang halimbawa ng mga kagamitang nabibili na ating karaniwang ginagamit sa pagguhit. Lapis, krayola, at watercolor, at marami pang iba. Ito naman ang mga halimbawa ng mga natural na material na maaaring gamitin sa pagguhit. Dahon, sticks, uling, at balat ng kahoy.
Mga bata, panooring mabuti ang video na ipapakita ni teacher. Panoorin kung ano ang mga halimbawa ng mga materyales ang ginamit sa pagguhit. Sing this song, so wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic and make me shine. Mga bata, ano sa tingin ninyo ang ginamit kong materyales o tools sa aking pagguhit? Mahusay! Gumamit ako ng Crayola at lapis. Mga bata, alam niyo ba ang aking iginuhit? Mahusay! Ang tawag dito ay landscape. Mga bata, ang landscape ay nagpapakita ng likas na tanawin tulad ng mga puno at bundok. Mga bata, ang landscape din ay nagpapakita ng mga larawan ng mga palayan, ilog, tabing dagat, mga puno, at iba pa. Mga bata, panoorin nyo naman ang susunod na video na aking ginawa. Sing this song, so wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic and make me shine. Mga bata, alam ba ninyo kung anong tawag sa larawan na iyan? Husay! Yan ang cityscape. Ano nga ba ang cityscape? Ang cityscape ay tanawin na nagpapakita ng mga gawa ng tao. Halimbawa, ang nakikita ninyong larawan. Yan ay halimbawa ng cityscape. Ang mga gusali na inyong nakikita ay halimbawa ng mga gawa ng tao. Mga bata, buksan ang inyong module sa ikalimang pahina. Gamit ang iyong lapis, gumuhit ka ng isang puno sa larawang nasa itaas. Mga bata, inyong tandaan na ang pagguhit ay isang anyo ng sining visual na kung saan ang isang tao ay gumagamit ng iba't ibang kagamitan sa pagguhit. Kabilang sa mga ito ay lapis, Crayola, sinamay, mga dahon, mga balat ng kahoy, at iba pang mga lokal na materyales. Mga bata, kunin niyo muli ang iyong show me board. Gamit ang iyong show me board, isulat ang check kung tama ang isinasaad ng pangungusap at X naman kung mali. Unang pangungusap mga bata, ang pagguhit ay isa sa mga pangunahing anyo ng sining. Tama ba ito o mali? Lagyan ng check kung tama, X naman kung mali. Ikalawang pangungusap, kailangan ng isang tao ang mga kagamitan upang makalikha ng guhit. Ikatlo, maaari kang makaguhit o makagawa ng likhang sining sa pamamagitan ng lapis. Ikaapat, ang mga dahon, balat ng puno, at sinamay ay hindi pwedeng gamitin sa pagguhit. Ikalima, ginagamit ang Crayola at piraso ng uling sa pagguhit. Mga bata, narito ang mga tamang sagot. Mga bata, sa ikalimang pahina ng inyong module, gumuhit ng mga bagay na nakikita sa landscape sa loob ng kahon. At sa loob naman ng bilog ang cityscape. Tandaan mga bata, sa loob ng kahon, ang mga bagay na nakikita sa landscape, at sa loob naman ng bilog, ang mga bagay na nakikita sa cityscape. Sa ikawalong pahina naman ng inyong module, isulat ninyo kung ano ang inyong natutunan sa aralin natin sa sining. Upang madagdagan ang inyong kaalaman, maaari ring manood sa DepEd TV, Channel IBC 13, tuwing Biyernes sa oras ng alas 8:50 hanggang alas 9:15 ng umaga. Maraming salamat mga bata!